Ina-inspeksyon ng DPWH ang lahat ng tulay sa Cebu. Kasunod po yan ng magnitude 6.9 na lindol kagabi. Sa Bogo City, pahirapan ang pagkuha sa mga bangkay na nabaon sa mga bahay na nabagsakan ng malalaking bato. At mula sa Katmon, Cebu, saksi live si Emil Sumangit. Emil? Pia, matindi ang mga aftershock at maya itong nararamdaman ng mga kapuso nating Cebuano. Ang ilan sa kanila sa takot na mapahamak, sa tabing kalsada muna nananatili kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Narito po ang aking report. Gumamit na ng mga heavy equipment ang mga otoridad para maalis ang malalaking tipak ng bato na dumagan sa ilang bahay sa Sitio Laray sa barangay Binabag sa Bogo City sa Cebu. Ito ang eksklusibong kuha mula sa DPWH Region 7 Equipment Management Division. Pahirapan ang pagpasok sa lugar at ang retrieval operation sa mga biktima. Yung bahay na una namin kanina ng patay, bali, at na bato talaga, maling bato. Kung makikita nyo, kung papasok kayo yung tulog, malaking bato talagang pagka... Engineer, isang pamilya lang mo ito? Isang pamilya, sir. Ilan po yung nakita niyong inabutan ninyong wala ng buhay? Inabutan namin 3 patay. Tapos may ina, 2 anak na lalaki. Yung ama, naunang na-retrieve, patay rin. Ang kaanak ng mga biktima na si Richard, sugatan din. Biglang lindol, ang malaking bato may tama sa ilang balay. Ang lungsod ng Bogo, ang epicenter at pinakanapuruhan ng 6.9 magnitude na lindol kagabi. Sinalubong kami ng mga residenteng nasa gilid ng kalsada sa Purok Talisay B. Isa na riyan si Arnie Casala na ikinuwento sa akin ang nangyari. Ito ho ang itsura ng tahanan ni Ma'am. Pagkatapos hong yanigin ng lindol kagabi. Kung ako ho ang tatanungin, pistulang binagsakan ho ng bomba. Lalapit po ako para makita ninyo. Ayan ho. Ito ho ang palikuran, ma'am. O ito ang kusina. Yan na ho ang natira sa kusina ni ma'am. Ito ho ang palikuran. So nakabiti na ho yung bahagi ng konkretong pader na yan at ito sadyang delikado na. Dahil patuloy ang mga aftershock, nasa triage area pa rin hanggang ngayon ang mga pasyente ng Cebu Provincial Hospital sa Bogo City. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ngayong gabi darating sa Cebu ang isang team ng DPWH Manila para suriin ang structural integrity ng ospital. Nagtamo ng matinding pisala ang operating room, emergency room at delivery room na iniutos ni Dizon na simulan ang pagsasaayos nito bukas. So habang ina-assess, papasok na rin yung mga mag-aayos ng hospital. That is a top priority for us to get the hospital up and running in the next few days. Pinapa-assess na rin ni Dizon ang lahat ng mga tulay sa buong lalawigan ng Cebu. Binuksan na ang First Mactan-Mandawi Bridge matapos ang ilang oras ng pagsasara dahil sa lindol. Pinadaraanan na rin ang Marcelo Fernand Bridge at CC-Lex na ayon sa advisory ng DPWH ay tiyak ng ligtas. Bukas ng umaga, inaasahang darating si Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo City para magbigay tulong sa mga apektadong residente. The earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Ayon sa DSWD, nasa 27,000 na pamilya ang apektado ng lindol. Handa na raw ang food packs para sa mga apektadong residente. We assure the local chief executives that the national government, all of us, pati DSWD, is ready to help. In fact, as we speak, we have 300,000 family food packs in Cebu already. Naka-pre-position na yon. Ang Department of Energy, inactivate na raw ang task force para maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. We activate the task force, task force on energy resiliency. And once it's activated, all the stakeholders are gathered in order for us to have information and act on the problem. Nagpadala na naman ng 4 na team ang Department of Health para tumugon sa pangangailangan ng mga nilindol. May 500 million pesos na quick response fund ang DOH. Pero nabawasan na raw ito sa mga nagdaang disaster. Malamang daw hindi na raw sumapat dahil sabay tinutulungan ngayon ng DOH ang Cebu at Masbate. May naka-allocate na po bang pondo for additional emergency repairs or
temporary health service continuity. We will tap the QRF fund. So as of now, and then we also had a message from Secretary Pangandaman for the agencies kung maubos yung QRF, pwede daw kami mag-request ng additional. So as of now, our remaining, we have allocated 200 from 2024, 300 from 2025, pero sa dami ng mga nakaraang mga disaster at calamity, 166 million na lang po yung nasa QRF na magagamit ko ngayon dito sa two responses na kailangan natin, yung sa Masbate at sa Bogo. So malamang manghihingi ako kay Secretary Pangandaman ng additional, especially for Bogo. Hindi pa naman daw masabi ng DOH kung gaano kalaki ang hihingi nilang dagdag na pondo sa DBM. Iniutos naman ng Health Secretary ang PhilHealth na sagutin ang gastusin ng mga biktima ng lindol sa ospital. If hirap na hirap talaga yung LGU, iti-take over namin yung provincial, and then we will get our teams from the 83 hospitals to help support essential services. We'll also, now that you reminded me, I will be sending and deploying mental health, psychosocial team from our National Center for Mental Health. Meron na kaming specific team na mapapadala. So the key is mobilizing them. Yun ang mahirap, ma'am. Sometimes we have to coordinate with the Office of Civil Defense, who coordinates the C-130 that will bring our team there. But the resources are available. We also have a stockpile for health emergency. It's based in Pampanga, in Clark. So we have a stockpile of all the medicines needed for the common disasters. Bukod sa mga infrastruktura, apektado rin ng turismo, mahigit 700 tourism worker na apektado at pinag-aaralan na kung paano sila tutulungan. Nagtamo rin ng pinsala ang 80 tourist establishment at mga hotel. Pinakamatindi sa mga heritage structure tulad ng mga simbahan. I have already given instructions to our attached agency, and their teams are currently being deployed to all parts of Cebu that have reported damages. Bago mananghali bukas, inaasahan ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo City sa Cebu. Kasamang darating ng Pangulo ang mga kinatawan ng mga kagawaran na kanyang inutusan para kanyang makatuwang dito sa paghatid ng konting tulong sa mga apektadong mga kababayan natin dito sa Cebu. Mula riyan sa Bogo City, tayo ay lumabas dahil masama ang signal. At nasa area tayo ngayon ng Katmon. Dito tayo nagla-live dahil hindi stable pa hanggang sa mga kasalukuyan ang signal doon sa area ng Bogo City kung saan itinuturing na epicentro ng lindol. Pia. Emil, hanggang ngayong gabi ba ay nakaranas pa kayo ng mga aftershocks? Oo, Pia, maya't maya at hindi basta-basta. Bago lang tayo mag-live kanina at bago natin iparada yung ating mga sasakyan dito sa ating kinaroroonan, tayo ay niyanig ng aftershock at natsyempo lamang na tayo ay pumarada sa tabing kalsada kung saan naroroon yung ilan sa mga kababayan nating nagpasyang lisanin yung kanilang takanan at doon muna manirakan sa tabing kalsada. Ibang klase, Pia, masasabi ko dahil yung alog, napakalakas at ilang segundo kung magtagal. Kaya yung mga kababayan natin, sa totoo lamang, kung i-roll natin yung video na aming kuha kanina, talaga namang ninenervyos, takot na takot. At wala raw silang balak munang bumalik sa kanilang mga tirahan sa loob. At dito muna sila sa tabing kalsada magpapalipas ng magdamag. Pia. Alright. So, Emil, ano ba yung abiso para syempre doon sa mga nabanggit mo nga, syempre yung mga residente nangangamba pa rin sila at papagabi na, di ba? Mahirap matulog kapag ganitong nakakaranas pa ng mga aftershock. Ano yung abiso ng lokal na pamahalaan o ng mga otoridad para mag-ingat yung ating mga kababayan, lalo na sa banta ng mga aftershock? Ang binabanggit sa mga press conference na isinasagawa dito sa Bogo City, hindi lamang pati na doon sa mga karating na bayan, para sa ating mga kababayan ay maging alerto sa mga pangyayari sa mga susunod na oras dahil ang binabanggit nga ng mga otoridad ng lokal na pamahalaan maging ng national government, aasahan dapat ng mga kababayan natin dito sa Cebu yung mayapang mga aftershock at ito raw ay magtatagal hindi lamang sa loob ng linggong ito kundi baka hanggang sa mga susunod na buwan. Ito yung bagay na para bagang naninibago yung ating mga kababayan dahil sa totoo lamang ibang klase yung aftershock na ating nadarama. Yung ilan sa mga barangay na ating nadaanan,
mula dyan sa Cebu City patungo sa Bogo City kanina. Meron naman tayong nakitang mga kagawad ng mga LGU, pati na ng mga barangay, mga ambulansya, mga rescue personnel na nakakalat sa mga kalsada, sa mga komunidad para alalayan yung ating mga kababayan. Hindi lang yun, Pia, napansin din natin sa pamamagitan ng mga marked vehicles nila, yung mga ambulansyang pumapasok dito sa area ng Bogo City. Mula ito sa mga karatig na lugar at lungsod, munisipalidad sa labas para bagang sumasaklolo sa pangangailangan at kinasasadlakang sitwasyon ngayon ng mga Cebuano dito, partikular sa Bogo City. Pia. Alright, Emil, mag-ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo. Si Emil Sumangil po live mula sa Catmon, Cebu. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.